marami ang problema. Pinag-uugnay tayo ng globalisasyon, pero nagdudulot dito ng hindi pantay na pagkakataon. Maraming tao ang naiamo sa kahirapan, pero nasisira na ang ating kalsasyon. Para mas maintindihan natin ang globalisasyon, narito ang isang eksperto, Princess Renzo Acero. Princess, ano sa tingin mo ang magagandang epekto ng globalisasyon? Ang ating nagawang magandang globalisasyon sa technology at communications. Nagkakaroon ng interaction ang mga tao mula sa iba't ibang bansa. Pero kailangan natin maghanap ng paraan para mabalanse ang mga benefits and progress. Renzo, ikaw ay laban sa mas malalaking kumpanya. What are your concerns about globalization? Ang mga kumpanya ay nagdidikta ng trades, sinasamantala nila ang mga manggagawa, at isinisira nila ang kalikasan para mas mahalaga sa kanila ang pera kaysa sa tao at sa mundo. Kailangan nating panagutin sila. Cedric, ikaw ay mas nag-aalinlangan. What do you think is the future of globalization? Yun ang isang negosyante. Para wala magagawa ang mga tao. Nadalhin tayo ng globalization kung saan. Para natin pamilya para tabuhin mga nangyayari. Para tiyak ng sira o Kailangan natin hanapan ng solusyon to para sa lahat. Kailangan natin magkaroon ng patas, pantay at napapanatiling sistema. Kailangan natin humingi ng pagbabago. Tama ka, April. Kailangan natin siguraduhin na lahat ng nakikinabang sa globalisasyon and dapat mag-invest tayo sa education, healthcare, and infrastructure sa mga developing bansa. Kailangan natin i-promote ang fair trade at pangangalaga sa ating kalikasan. Dapat panagutin natin ang mga kumpanya sa mga ginagawa nila. Dapat suportahan natin ang labor rights and environmental protection. Kailangan natin magkaroon ng global system. Inuuna ang mga tao at ang mundo, hindi lang ang pera. naiintindihan ko mga sinasabi ko, pero skeptical pa rin ako. Ang mga kumpanya at sa kababang pagpilihan ay parang wala tayong magagawa. Kailangan natin hanapan ng paraan para mapanabangan ng mga ito para sa ikabuti. Pero hindi ako sigurado ng kaya natin. We can afford to be cynical, Cedric. Kailangan tayong bumilos at magdemand ng pagbabago para sa mas patas at pantay ng mundo. We need to work together to build a future where globalization works for everyone. Globalization is a powerful force, but it's not unbeatable. We have the power to shape its course. We can choose to build a future where globalization works for everyone. At dyan nagtatapos ang ating episode ngayong araw. Maraming salamat sa pagtingin. Always remember, the future of globalization is within our hands. Let's take action. Ako sa April Valles para sa Global Focus and Western. Topic, Resisting Globalization. Mga tauhan. April, isang batang aktivista na mahilig sa katarungan pangkalikasan. So, isang batang aktivista na may karanasan sa pag-organisa ng mga protesta. Cedric, isang concerned citizen na bagong sangkot sa aktivismo. Princess, isang mamamahayag na nagpa-cover sa rally. C, isang rally na nagpo-protesta laban sa corporate globalization. Nagbukas ang eksena na may hawak na karatula sa April na may nakasulat na corporate greed, environmental disaster. Umarap si Renzo sa kalamihan, nanunod sa Cedric at yung susulat sa Mga kaibigan, mga kapitbahay, mga kababayan, naririto tayo ngayon at nagkakaisa laban sa puwersa ng kasakiman ng korporasyon na lumalason sa ating lupain na nagsasamantala sa ating mamamayan. Hindi kami tatahimik at hahayaang marinig ang ating boses. Humihingi kami ng pagbabago. Laban tayo para sa magandang kinabukasan. Inuuna ang tao at ang mundo, hindi lang ang pera. Ang pagkasira ng kalikasan ay isang malaking krimen. Kailangan managot ang mga malalaking kumpanya na gumagawa ng masama. Kailangan protektahan ang ating kalikasan at ipaglaban ng hustisya. Hindi pa ako nakagawa ng ganito. Pero hindi ko kahit tumayo at panoorin ang ating mga komunidad na nawasak. Hindi ito tama.
We deserve better. Nandito ako para matuto. Handa akong suportahan kayo lahat. At handa para ipaglaban ang aking kinabukasan. Damang-damangan ng Lia dito. Ang mga tao ay masigla at magandang. Lumalakas ang protestang ito. Ang mga nagsasalita ay makapangyarihan at mapang-akit. Ito ay maaaring maging punto sa pagbabago ng katawan sa globalisasyon at globalisasyon. Nakita na natin ang kapangyarihan ng samang-sama pagkilos. Dapat tayo magkoordinasa. Dapat tayo magpakilos. At dapat natin ipaglaban ang ating karapatan. Kailangan nating palakasin ang ating isa. Kailangan nating maabot ang mas maraming tao. Kailangan nating bumuo ng mga alyansa. Kailangan nating i-pressure ang gobyerno. Kailangan nating lumikha ng isang mas magandang mundo. Handa akong tumulong sa kahit anong paraan magagawa ko. Maaari akong humili ng mga flyers, maaari akong tumulong sa pag-ayos, maaari akong kahit ng salita. Handa na akong matuto. Mabilis akong matuto at nakatulong ako sa layunin nito. At alam kong magagawa natin. Malinaw ang mensahe ng halina ito. Dapat managot ang mga korporasyon sa kanilang mga aksyon. Ang laban para sa katarungan, pangkalikasan ay pandaigdigan. Ang protestang ito ay nagpapakita ng kapangyarihan ng mga taong nagkakaisa. Ito ay isang kwento na kailangan isalaysay. Gumawa tayo ng ilang ingay para sa balusog ng planeta. Isang makatarungang mundo. Ipakita natin sa kanila na hindi tayo aatras. Ipaglaban natin ang ating kinabukasan. Gumawa tayo ng pagkakaiba. Manalo man tayo o lalaban tayo. Hindi tayo tatahimik. Hindi tayo susuko. Hindi tayo mananalo tayo. Gagawa tayo ng mas magandang mundo. Kasama ako sa iyo. Ipandig natin ang ating mga boses. Ipaglaban natin ang tama. Bumuo tayo mas magandang kinabukasan. Magbago tayo. Ito ay isang makapangyarihang sigasan at pinararangal ko ang masaksiyan ito. Bababa kayo dasi. Ito ay kasaysayan sa paggawa. Ito ay isang kwento ng tatandaan. Ito ay isang labanan na nagkakahalaga ng paglaban. Princess, isang babae na magaling maghati. Nag-aaral siya sa kinabukasan ng kanyang negosyo at paggawa ng mga tradisyon. Renzo, isang matandang mangingisda. Nag-aaral siya sa epekto ng turismo sa kanilang komunidad at sa kalikasan. Cedric, may-ari ng isang resort sa Palawan. Naniniwala siya sa kanyang resort ay isang halimbawa ng sustainable tourism. April, isang kabatang babae na nagmamalasakit sa kapaligiran at komunidad. Nag-aaral siya na hindi pantay ang pakinabang ng turismo at na hindi nanginginig ang boses ng mga taga-barangay. Senaryo, sa maliit na community center sa barangay, nag-uusap ang apat na karakter tungkol sa nalalapit na Palawan Tourism Festival. Naalala ko pa namang simple pagtitipon lang ito ng mga mangingisda. Ngayon, ang laki-laki na. Para sa mga turista na galing sa iba't ibang panig ng mundo, hindi ko na alam kung maganda pa ba ito para sa ating barangay. Parang alayo na nararamdaman ko sa festival. Parang hindi na ito para sa amin. Tama si Mang Renzo, nawawala na ang mga tradisyon natin dahil sa turismo. Mahirap na magbenta ng mga hati natin dahil mas gusto ng mga turista ang mga souvenir galing sa ibang bansa. Naiintindihan ko yung mga sinasabi. Ang resort ko ay isang sustainable tourism. Gumagamit kami ng mga lokal na material at nagpapatrabaho sa mga taga-barangay. At nagbibigay ng support sa mga lokal na negosyo. Salamat sa concern, Sir Cedric, pero ilan ba mga taga-barangay ang inyong empleyado? At anong epekto nito sa pangisda at sa kalikasan? Para ang mga taga-barangay ba ang nagsisilbing turista sa sarili nilang lugar? Ano na rin mangyayari sa ating kabataan? Tama, dumarating ang malalaking kumpanya. Nagtatayo ng resort, tapos iiwan lang tayo ng wala. Ubus
na ang isda natin. At nasisira na ang kalikasan. Dati sagana ang dagat. Ngayon, ang hirap na makahuli ng isda. Parang nawawala ng ating koneksyon sa dagat. Natatakot pa rin ako na mawala ang mga tradisyon natin. Paano natin makapanatili ang ating mga kasanayan? So paghahati, kung puro turismo na ang iniisip ng lahat. Kung na yung mga hati natin, puno ng kulay at kwento. Pero parang hindi na ito pinakakalayan. Kung sa gawin ay isama natin yung mga tela sa resort. Pagkita tayo ng workshop, tapos pagkatapos ng paghabi. At ibenta natin ito. Kasi gusto ko rin pakita sa mga turista ang ating kultura. Magandang idea yan, Sir Sandri, pero dapat lahat ay nakikinabang. Kailangan rin na may papel ang komunidad sa pagpaplano ng turismo. Ang hirap ito. Kailangan natin balansihin ang mga turismo at kultura natin. Protektahan natin ang Palawan at ang pamumuhay ng mga taga-barangay. Pagpapagyan ng usapan, buong na pag-asa at pagkakalalas para sa kinabukasan ng kanilang barangay. Ang kanilang mga buhay, buong pag-isip, at ang kanilang mga boses ay puno ng determinasyon na mapanatili ang kanilang mga tradisyon at ang kanilang pamumuhay. Narito ang magkakaibigang estudyante na si Mili at si Lee at ang kanilang guro na si Miss Ito. Sa isang hati, nag-uusap sila tungkol sa kalikasan ng isang isyong apektado sa buong mundo. Si Mili ay isang mag-aaral na puno ng malasakit sa kalikasan. Si Cedric ay isang jeepney driver na nag-iisip ng kalagayan ng kanyang kabuhayan. At si Miss April, ang gurong tagapagtaguyod ng sustainable development. Cedric, alam mo ba ang mga isang pinagpabrika na nagpapalala ng global warming? Yung mga usok na nalalangkap natin, yung mga nagpapataas ng temperatura ng ito. Tingnan mo na lang ang mga bagyong dumating, sunod-sunod at malakas. Kawawa ang mga lugang sinalagdan na apektuhan ng mga bagyong street. Ngayon, umase, hindi ka at Mahirap ang buhay. Kailangan mo trabaho bilang sa jeepney driver. Paano mo itutuloy ang ating tuition fee at susayang sa Manila kung lalaki na naman sa kuna? Tama na si Bibi. Hindi lang tayo ang apektado ng mga bagyo at sunod-sunod na kalamidad. Kundi pati na rin ang susunod pang henerasyon. Ang mga bagyo at sunod-sunod na kalamidad na nangyayari sa atin ay dahil sa climate change. Kung hindi tayo kilos, kailan mas lalong lalala ang problema. Mili ay nagtataguyod ng magbabago para sa kalikasan. At si Cedric ay nakatutok sa mga epekto ng mga pagbabago sa kanyang kabuhayan. Samantalang si Miss April ay isang guro na tagapagtaguyod ng sustainable development. Sa kabila ng kanilang mga pagkakaiba, pare-pareho po silang nakakaranas ng mga hamon sa modernong mundo. Marami tayong pwedeng gawin para sa ating kalikasan. Kahit maliit lang. Hindi lang ang mga gobyerno ng dapat. Paano kayo magbubuhay kung walang trabaho? Marami nang mawawalan ng trabaho. Lalo yung mga jeepney driver. Wala kang biyahe, wala kang makain. Paano ko magtugunan ng pangailangan ang pamilya at ang aking pag-aaral kung wala akong trabaho? Marami ng negosyo at komunidad ang nagsisimula na mag-adapt ng green policies. Ngunit, hindi sapat ang El Nino at ang mga epektong na matinding tagtuyot at pagbaha at pagpapatuloy na mas magiging malala sa mga susunod na taon. Kaya't hindi natin po pwedeng baliwalain ang mga maliliit na hakbang na pwede natin gawin para sa maiwasan ang mga hindi ka nais-nais na epekto nito. Simulan natin sa mas simpleng mga hakbang, Cedric. Gamitin natin ang mga environmental friendly sasakyan, mag-adapt sa mas malinis na teknolohiya at magtanim ng puno. Ang mga maliliit na hakbang na ito ay malaking pagbabago para sa ating pamilya. Salamat po, Miss Igwe. Salamat din sa inyong mga payo. Siguro kung mas marami pang magkakaisa, baka natin mas magandang bukas. Kung sama-sama tayo tutulungan, siguro marami natin maiwasan. Kung di maranasan, mga ganitong sakuna sa hinaharap.
Hala, uulan na. Maghanda kayo naman. Ako ito ang may extra akong payo. Mag-ingat yan at ipagpagdito ng parang dito sumunod na araw. Sabi nga ng Diyos, ang ulan daw ay isang biyaya dahil ito ay nakakapagpabuhay ng tanim at ito rin ay suporta sa ating pangkabuhayan at kalikasan. Ito ay isang global na issue, ngunit ang mga solusyon ay nagsisimula sa lokal. Sa pagtutulungan na makamitan natin ang mas malinis na mundo, ang simpleng hakbang tulad ng pagtatanim ng puno at pagbabawas ng basura ay makikinabang ang kalikasan at ang mga buhay sa bawat isa. Ang bawat hakbang, maliit man o malaki, ay may epekto sa pagtutulungan at malasakit sa kalikasan. Makakapta natin ang mas magandang bukas, hindi lang para sa atin, kundi para sa susunod na henerasyon. Salamat po. Next topic, the cultural listing. Habang nasa kantin ang magkaklaseng sina Cedric, Renzo, April at Lily, ay bigla nilang napag-usapan ang tungkol sa mga nangyayari sa ating henerasyon ngayon. Na tila ba nagbabago na ang kultura ng iba sa atin ngayon at nai-influensya na yata ng kulturang kaluluran. Sa Saulo. Mga tol, napansin nyo ba na ang mga kabataan ngayon, lalo na mga Gen Z, ang dami ng kakaibang estilo ng pananamit, parang kailan laging nakaporma kapag lalabas, hindi katulad ng dati. Simple lang ang mga damit. Oo nga, dahil sa social media, madali na tayong ma-influensya ng mga kultura, lalo na ng kaluluran. Kaya ginagaya natin ang nakikita natin sa madalas taas ng mga video. Minsan nakakalimutan na natin ang sarili natin kultura. Pati ang wika natin, na-apektuhan din. Maraming bata ang mas nakakaintindi at nakakapagsalita ng Ingles sa Tagalog. Dahil sa mga palabas ng kalaban kultura, gaya ng mga cartoons at pelikula. Natututo sila mag-English. Nakakalungkot isipin na nahihirapan na tayo magiging ang ating mga wika. Ikaw kasi, ano ba napapansin mo sa henerasyon ngayon? Nakakalungkot isipin na mas marunong sa wikang Ingles yung mga kabataan ngayon kasi sa rin ng media. Din yung mga nakakabatang kapatid na na-influensya na ng mga itong bansa. Na dahil sa social media, nagbago na yung finally ugali at nakalimutan nila sa sarili nilang kultura. Dahil sa globalisasyon, nagkakaroon ng pagtitibo ng iba't ibang kultura. Ngunit, mahalagang tandaan na hindi dapat natin kalimutan ang ating sariling kultura. Kailangan natin balansin ang pagtanggap sa mga bagong influensya at ang pagpapahalaga sa ating kultura. Ipinakalat nila ito sa pamamagitan ng pag-aanunsyo ng kultura na patuloy ng buong mundo sa pamamagitan ng patalastas ng telebisyon, radyo, pelikula. At ang mga kabataan na kadalasan tinatarget ng mga anunsyador dahil sa maraming kabataan ang madaling ma-influensyahan ng promosyon ng partikular na produkto o tatak. Kaya hindi, huwag natin kalimutan ng pangkalatang wika, makapansin-pansin na resulta ng globalisasyon. Ay kung hindi patulan ng lokal na wika, ay pabor sa wikang Ingles. O siya, tama na, at baka mahuli tayo sa klase. Ang mahalaga ay meron pa rin naman na natili at tinatangkili ng ating kultura. Kaya kahit saan, maliit man ang kilos ay malaking epekto sa babago. Kaya piliin natin kung ano ito sa sarili at huwag mag-influence sa ibang kultura. Dahil tayo Pilipino at mahalin natin ito. Your group is very creative, good craft. Thank you. Thank you so much, you're very good. Thank you, sir. Very good, sir.